Matagal na gumanap sa Miss Saigon abroad si Gerald Santos, pero ano man kaya ang napin niya na hindi siya napabilang sa cast ng Philippine run ng sikat na theater play na ito kahit nagkaroon ng clamor na isama siya sa cast. Panoorin po natin si Gerald. Of course, at first I was a little bit upset kasi syempre it's ironic na dito pa sa home country ko hindi ako nakapag-play. Yeah. Yes, yeah, Phil Ossie yung cast. But inisip ko na lang, sabi ko I had my time. You know, we all will have our time. So I played it for 2 years in the UK and the international tour and another 6 months in Denmark. So sabi ko parang okay naman na siguro yun. I could not ask for more. It would have been great if I was able to play here. Siyempre, iba yun. Kumbaga, at least parang finally makita ng mga kababayan natin yung portrayal ko of Tui. But yun nga, if it's for you, it's for you. Maybe yung dito sa Manila, it was not for me. But I had my time. I performed the role for 614 times. So parang ano rin yun sa akin, parang closing chapter din siguro sa Miss Saigon journey ko. So now, ayan, I'm gonna go back to my pop roots this time para mag-reinvent ulit. Ayan, at least diba, I had my time, sabi naman niya, yes. diba? 2 years in the UK, diba? Yung mapansin ka sa Miss Saigon, yung parang isang malaking achievement na para sa'yo, diba? So siguro hindi man para sa kanya, kundi man siya nasama din sa isang project na yun, diba? Pero Gerald is yun yung Philippine run, kaya lang siyempre hindi mo masisi, diba, na sana kasama sana siya, diba? Yung Philippine run diba? Para mapanood siya ng mga kung gaano siya kahusay ng mga kababayan natin. Ang galing-galing niya yung isa siyang sundalo ba yun? Sundalo? Si Tuy! Grabe, ang galing ni Gerald Santos. Kawalan ng ano yan, ng Miss Saigon Philippines, di ba? Dapat nila, dito nga siya mas dapat kinukuha, di ba? Pero alam mo, may 18th anniversary concert siya sa Music Museum ba? Tama ba? Sa June 24, ang title ay Grateful. Yan. Grateful siya. Pero nung naalala mo kinanta siya tungkol sa Diyos, may Padre Pio, naalala mo yung concert niya? Padre Pio ba yun? Hindi! Kalunsod! Kalunsod! Kalunsod ko kaya sabi ko. Hindi kasi parang birthday ni Padre Pio, parang gayon eh. Pero naalala ko, ang galing niya dun friendship, di ba? Yung Kalunsod, ang ganda yung production design, ang galing. Ay, pag nanood po kayo ng concert ni Gerald, hahanga kayo talaga sa kanya. June 29 June 29 sa Music Museum. Ang guest niya sina Ogie Alcacid, Rita Daniela at Mr. Ray Valera. Ay, bongga, papanorin ko yan. Gusto mo Ray Valera? Yes, Ray Valera. Diba Ogie Alcacid? Yes! Anyway, ano naman kaya ang kinakaharap na struggles at challenges ni Gerald Santos sa 18 years niya sa showbiz? Ano kaya ang naging resulta ng pag-alis niya sa big network? Panoorin natin to. I would say when at the time that when we chose to be independent, yun talaga yung doon nagsimula. Yeah, umalis ako sa big network. Yun doon talaga nagsimula yung mga challenges kasi at that time it was di ba parang ang mundo lang ng artists is mga networks lang. So but yun naman yung nag-pave ng way sa akin sa musical theater. Kasi nung nag-independent ako, doon ako nakapag-musical theater. Doon ako nagsimula sa Gantimpala Theater Foundation. Doon ako nabigyan ng opportunity to play the role of our national hero, Dr. Jose Rizal, sa Sino Ka Ba Jose Rizal. And yun na yung nagmulat sa akin na I should focus on my artistry, kung ano ako as a performer. Iba yung naging sense of fulfillment sa akin as an artist nung magawa ko yun. Kasi you just focus on your craft, you focus on the discipline, you focus on yung trabaho mo, kumbaga. So, doon nagsimula yon lahat. And, syempre, yun na, papasok na yung mga aspects na, syempre, we all know sa theater, hindi naman na financially rewarding.
So pumasok na dyan yung financial problems, parang scrapping kami for projects para masustentuhan mo yung family mo. Ako kasi I'm the breadwinner of my family. So yun yung unang-una, tapos yung pangalawa siguro after maging independent, so maybe for like after 5 years, dumating ako sa point na sabi ko parang gusto ko nang sumuko. And then ayun na, dumating yung breakthrough. Siguro na nadinig ni Lord yung aming panalangin na mabigyan ng break, mabigyan uli ng chance. Dumating yung Miss Saigon. Pero alam mo, hanga ako kay Doc Romel at kay Gerald, kasi talaga nakikipaglaban sila. Kasi nung mawala sa network, pero hanggang ngayon, nandyan pa rin si Gerald. At ngayon, may concert ulit sa June 29 sa Music Museum. Yung umalis sa network na yun yung nanalo siya, champion, di ba? Hindi, kumbaga, doon siya nanalo. Tapos, ang dami niya rin serye, may mga variety show. Pero dumating yung time na kailangan niyang umalis. Pero, kailangan, di ba? Pero, ang dami naman, pumasok. Kumbaga, maraming girls na nagbukas kay Gerald kasi talented, di ba? Di ba? Yun nga, ang pinaka talagang masasabi niyang malaking break na dumating sa kanya yung Miss Saigon. Oo, kasi yung parang nawawalan siya ng pag-asa sa nangyayari sa karir niya. Pero malaking bagay yung Miss Saigon talaga para mag-stay siya sa showbiz. Parang gano'n. Correct. At in fairness, may career si Gerald, di ba? Yun. Saka, si Doc, batiin natin na may negosyo sa Tanawan, Batangas. Takoyaki. Yung takoyaki ni Joel Cruz. Nandun na sa Tanawan, Hi, Doc Romel. Doc Romel, mag-birthday na ako. Alam mo na. Takoyaki sa Batangas yan. Sa Tanawan. Tanawan. Sa Lipa, ano naman? Sa Lipa. Oo. Meron din yung masasak na Lomi, di ba? Kaibigan natin si Joel Peña, presidente ng Tourism Council ng Lipa City. Ang sabi din ng Lomi, ng Goto. Kaya yung hashtag nila, Eat, Pray, Love, Lipa. Kasi Lomi, Eat, Goto sa Lipa City. At sa June 15 ng coronation. Excited ako dyan. Miss Gusto ko Lipa mapanood. Tourism. Correct. Oo, di ba? Ayan. Pupunta po kami. Thank you, Joel Peña. At saka si Chanko, thank you sa video niya, sa pagkuha ng video kay Gerald Santos. Thank you. Kahit yung microphone nahuhulog yata. Si Sid.